Magandang araw sa inyong lahat. Para sa araw nito, talakayin natin ang panimulang kaalaman sa paghahanda ng mga instruksyonal na kagamitan o mga instruksyonal na materyales. Dahil natutuhanan ninyo ang pagbuo ng banghay aralin, alamin muna natin ano ba mga dapat malaman sa paghahanda ng mga instruksyonal na materyales. Simulan natin. Simulain sa paghahanda ng instruksyonal na kagamitan. Una, gawing malinaw at tiyak ang layunin ng pagtuturo. Bawat proseso ng pagtuturo ay nagsisimula sa pagtukoy ng guro sa layunin ng pagtuturo. So, lagi ko sinasabi sa inyo, ang objectives, cognitive domain, affective domain, psychomotor domain, ay palaging o pinakaugat ng banghay aralin. Dahil kung hindi malinaw ang layunin, mali ang bawat pamamaraan, pagtataya, at pangkatang gawain na ibibigay ninyo sa inyong mga mag-aaral. Laging tatandaan, ang objective dapat ay SMART, specific, measurable, attainable, reliable, at time-bounded. So yan po talaga yung tandaan kapag sa pagbuo ng objectives. So dumako po tayo sa ikalawang bilang. Iangkop ang paksang aralin, iangkop sa paksang aralin ang kagamitan. Critical sa pagplano ng pagtuturo ang pamimili ng kagamitang gagamitin. Ibig sabihin, halimbawa, kung ang inyong paksa ay tungkol sa talambuhay ni Dr. Jose Rizal, hindi naman pwede ang IMs nyo ay Pokemon o Ben 10. Diba? Siyempre dapat iaangkop natin ang kagamitan batay sa paksang tatalakayan. Halimbawa, kung liham ang inyong, iba't ibang uri ng liham ang inyong paksang talakayin, syempre dapat ang IMs nyo ay may kinalaman din sa liham. Okay? Kung halimbawa, tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng El Filibusterismo, syempre hindi naman po pwede na ang inyong kagamitan, ang buong theme ay tungkol sa uh, Encantadia or tungkol sa cartoons o favorite nyo mga cartoons, syempre hindi yung pwede class. Kailangan i-angkop natin ang kagamitan o gagamitin nating theme sa ating IMs sa paksang tatalakayan. Halimbawa, kung tungkol sa pag-ibig o pag-ibig ni Crisostomo Ibarra at Maria Clara, syempre dapat ang inyong kagamitan o instructional na material sa gagamitin ninyo, syempre may kinalaman sa pag-ibig. Maraming mga heart dyan, o kulay pula, or color pink, ang inyo pong tema ng inyo pong gagamitin, kagamitan o instructional na materials. Kailangan iangkop ang kagamitan sa paksa. Di pwedeng malayo or trip-trip lang. Kasi sir, favorite yung SpongeBob kaya sa pag-iibigan ni Maria Clara at ni Crisostomo Ibarra, ginamit yung theme sa mga IMs ko ay SpongeBob. Hindi pwede. Siyempre, iangkop pa rin natin ang kagamitan sa paksang aralin. So dumako naman tayo sa ikatlo. Kilalanin ang katangian at karanasan ng mga mag-aaral. Nararapat din isaalang-alang ang katangian ng mga mag-aaral sa paggagamitan nito or mga paggagamitan nito. Nararapat na isaalang-alang kagamitan ng mga mag-aaral sa paggagamitan nito. Aalamin ninyo ang multiple intelligence sa mga student ninyo. Marami ba sa mga estudyante ko ang malabo ang mata? Kung malabo kayo lang mata, kailangan malaki ang IMs na gagamitin ninyo. Okay? Siyempre, dapat kilala nyo ng lubusan ang inyong mga mag-aaral. Sino mga mag-aaral na magaling kumanta, sumayaw, gumuhit, sino magaling mag-rage abroad. So lahat ng katangian at karanasan ng mga mag-aral dapat alam ng guro. Siyempre, bilang tayo mga guro, dapat mas kilala ang ating mga estudyante. Kasi pag kilala natin ang ating mga estudyante, mas mapapalabas natin ang kanilang kakayahan.
Diba? At ang kanilang galing kapag kilala ng teacher ang kanyang mga students. At kapag kilala natin ang ating mga students, mas applicable at mas effective at efficient ang gagamiting IM sa mga teacher dahil angkop sa katangian at karanasan ng kanilang mga mag-aaral. So dumako naman tayo sa pang-apat. Tiyakin ang tagal ng panahon ng paggamit ng kagamitan. Mahalagang iaya ng haba o ikli ng pagtuturo sa handang kagamitan. Siyempre, class, napakahalaga kung sturdy ba yung IMs ninyo, baka naman may isang ihip lang ng hangin, sira agad yan. At yung IMs nyo ba magagamit ba yun sa mahabang panahon? Pang matagalan ba yung IMs ninyo? Pero kung isang gamitan lang din naman, hindi naman siya kailangang sobrang sturdy or sobrang tibay. No? Pero kung kayo ay teacher na at from time to time gagamitin yung IMs na yun, mas maganda, mas matibay ang gagamitin nyo po IMs. Sunod, alamin ang tamang paraan ng paggamit. Siyempre, class, may mga kagamitang sadya nakahanda upang gamitin sa pagtuturo tulad ng mga halimbawa ng mga bagay na nabipili, chart, modelo, interactive educational materials, elektronikong kagamitan, computer, LCD projector, television, at iba pang kagamitan na hindi mismo ang guro ang gumawa o naghanda. Hindi pwedeng kung kayo mismo ang inyong demo, tsaka nyo lang itry ang projector, tsaka nyo lang itry ang TV. Hindi pala kayo marunong gumamit ng LED ng TV, gamitin ng HDMI, hindi pala marunong mag-present, hindi pala marunong gumamit ng projector, hindi pala marunong mag-clicker. So dapat lahat ng kagamitan sa pagtuturo, bago ang mismong pagtuturo, dapat ay nasubukan nyo na po kung paano gagamitin sa pagkakasunod-sunod ng inyong talakayan. Dapat alam ang tamang paraan ng paggamit. Baka mismo dun sa sa final demo or sa mismo demonstration teaching, patay. No? Hindi ka na pwedeng mag-practice pa. Pag yung mismong demo na, kailangan precise, kailangan specific, kailangan alam mo kung ano mga dapat mong gawin. So dumako na po tayo sa pang-anim. Tiyaking may mapagkukunan at abot ng budget ang kagamitan. Kung mga planong gumamit ng mga kagamitan, kinakailangan tiyakin na may magagamit upang hindi masira ang nakaplano pagtuturo. Dito, class, napakahirap. Kasi alam naman sa ating mga teacher, sobrang hirap mag-budget o maghanap ng budget para sa pagbuo ng instructional na materyales. No, kasi sobrang mahal din naman kasi gumawa ng IMs, no. Pero hindi ko sinasabi na gumastos kayo ng sobra-sobra. Tayo bilang mga teachers, we have to be resourceful. So maghanap ng mga recyclable materials at gamitin sa pagpapaganda at sa pag-aayos ng inyo pong IMs. Hindi naman kailangan, mama, may final demo kami, ibili mo ako ng projector o ibili mo ako ng LED TV. Hindi po ibig sabihin na kailangan yung bumili ng mga bagay-bagay. Kung hindi naman kaya ng budget, pwede tayong gumamit ng mga alternatibong paraan para mas mapabuti at mas mapaayos ang ating pong instructional na materials na gagamitin po sa ating pagpapakita turo. So, dumako halimbawa, pag plano mo manood ng pelikula or film, tiyaking may kinakailangang kagamitan tulad ng DVD player, television, kuryente at iba pa upang maging tuloy-tuloy ang pagtuturuan at walang maging sagabal. Siyempre kapag magagawa kayo ng mga activities, make sure na kaya nyo execute yung mga bagay. Baka mamaya sabihin nyo na, manood tayo ng Ibong Adarna tapos wala naman palang TV. Diba? Sobrang hirap nun. Diba? Siyempre, we have to be resourceful, class. Kung may mga bagay na hindi kaya, wala katulad sa school natin, walang TV. So matatapos na ba ang pagtuturo ng teacher dahil walang TV? So pwede ipa-assignment na sa mga bata yung panonood ng Ibong Alarna sa bahay tapos discussion na lang sa school. So nakadepende na po yan sa teaching techniques and strategy ng teacher kung papaano, no? So ilan sa mga pangunahing kasanayang dapat taglayin ng mga guro sa paghahanda ng instructional na kagamitan. So, eto una, mahusay na kaalaman sa paksang aralin. Siyempre, class, ang teacher dapat
you have to have the mastery of the subject matter. Hindi ka pwedeng pumasok sa klase mo na hindi ka handa, na hindi mo alam ang lesson ay di-discuss. Dapat lahat ng bagay about the topic ay alam mo. Pangalawa, malalim ang pagkakilala sa mga mag-aral. So, syempre, dahil matagal mo na silang kasama, dapat alam mo ang strengths, ang weaknesses ng mga bata, ang talents, ang gifts na meron sila para ma-maximize mo during class discussion or activities, di ba? Pangatlo, mapag-isip ng iba't ibang strategiya sa pagtuturo. So hindi pwedeng palaging lecture, hindi pwedeng palaging groupings, hindi pwedeng palaging individual activities, hindi pwedeng palaging recitation. So you have to think different strategies or dulog or techniques para sa mas mabisang paraan ng pagtuturo at pagkatuto. Sunod, masining na paglikha. So, syempre, dapat unique ang teacher sa paggawa ng IMs. At syempre, masipag sa paggawa. Hindi lang paggawa ng lesson plan, kundi paggawa ng mga gamification, ng mga games, sa mga interactive PowerPoint presentations para mas maging interaktibo ang talakayan. At syempre, maparaan sa pangangailangan. Hindi naman porkit wala kayo ng isang bagay ay tigil na ang mundo at hindi na kayo magtuturo. So, we have to be resourceful. So dumako naman tayo sa kahalagahan ng mga instructional na kagamitan. Paano ba sa paanong paraan naging mahalaga ang paggamit po natin ng IMs? Pero sabihin ko sa inyo, Filipino majors, the best instructional material is the teacher. The best instructional material is the teacher. Kahit walang IMs, kahit walang board, walang PPT, walang TV, walang projector, as long as may student, as long as nandiyan ang teacher, tuloy ang teaching and learning process. So dumako po tayo sa kahalagaan ng mga instructional na kagamitan. Pero bagong lahat, pumunta muna tayo sa cone of experience ni Edgar Dale. So dito, tumingin tayo sa table. So yan po ay pasibong pagkatuto at aktibong pagkatuto. Pagpasensyahan na sa typographical error. So sa pasibong pagkatuto, nariyan po yung mga mababang porsyento ng pagkatuto ng mga mag-aaral sa loob ng klase. Ang pagbasa sobrang baba, may 10 bahagdan lang. Ang pakikinig, nariyan po ang may 20 bahagdan lang. Ang pagtingin sa larawan, 30% lang o 3 bahagdan lang. Ang panonood ng video, medyo mataas, 50%. Mga passive po yan ang pagkatuto. So dapat, sabi ni Edgar Dale, tumingin tayo sa aktibong pagkatuto. Ano ba yung mga pasok na mga makrong kasanayan na pasok sa aktibong pagkatuto? Nariyan ang pagsalita na may 70% at pagsulat na may 70% o may 70 bahagdan. Pero may pinakamataas na bahagdan dyan ay pagsasadula na may 90% o 70 bahagdan. So, minsan magtataka mga student, bakit si ma'am, si sir pa-acting act, parole play ng parole play, pakanta ng pakanta, pasayaw ng pasayaw, paggawa ng jingle, radio broadcasting, game show, talk show, pageant. Kasi class, 90% ang pagkatuto na mag-aaral through pagsasadula. Okay? So yan po ang cone of experience ni Edgar Dale. So mas aktibong pagkatuto at epektibong pagkatuto kapag pagsusulat ang ginamit na may 90%. So pwede rin pagsusulat at pagsalita na may 70%. So yan po ang cone of experience ni Edgar Dale. So ang mga sumusunod dahilan kung bakit kailangan ng guro ang mga instructional na kagamitan. Una, kalinawan ng aralin, syempre, mas malinaw ang discussion kapag may nakikitang instructional materials sa inyong mga students. May PPT, merong chart na ginamit, may tar papel na ginamit, merong modelo na ginamit sa harapan ng teacher. Syempre, mas epektibong pagkatuto kapag karamihan kasi sa mga estudyante natin ay mga visual learners. So, dapat meron po silang nakikita. Pangalawa, pagpapanatili ng atensyon. Siyempre, mas maganda yung kaakit-akit at kahali-hali na nakakapukaw ng atensyon ang IMs na gagamitin ninyo. Para nang sa gayon,
ang atensyon ng inyong mga mag-aaral ay nasa inyo lamang. Pero Filipino major, tandaan ninyo, sa 3 oras na discussion, ang attention span lang ng mga mag-aaral ay 1.5 hours. 1.5 hours lang po. So pag lumagpas yan ng 2 oras, medyo nawawala ng attention sa inyo ng mga mag-aaral. Pwedeng nagugutom na sila o napapagod na sila na i-digest lahat ng learning mula sa teacher. So 1.5 hour lang sa buong 3 oras ng talakayan. Sunod, pagpapanatili ng memorya or yung attention, memory attention ng mga bata. Syempre, the more na maganda nakikita nilang IMs, the more nag-retain sa kanila ang discussion. At syempre, pagka may likhain or creativity ng teacher, kasi ang mga bata, nag-aabang yan. Ano kaya yung IMs na ginawa ni ma'am? Ano kaya kapag hinigit niyang IMs, ano kayang lalabas dyan na sorpresa o hinandang preparasyon ng aming guro? So, yan po yung mga dahilan kung bakit kailangan ng guro ang instructional na kagamitan sa loob ng klase. So ngayon naman, dumako tayo sa mga katangian ng epektibong instructional na kagamitan. Okay? Sabi ni Tomlinson, 1978, may 2 pangunahing katangiang dapat taglayin ng anumang kagamitang ihahanda ng guro para sa pagtuturo. Una, may impact. Kailangan masalin ang kuryosidad, interes at atensyon ng mga mag-aaral upang masabing nagkakaroon ng impact sa kanila ang kagamitang ginagamit. Hindi lang kayo basta gagawa ng IMs, Filipino majors. Dapat, una, mapupukaw ba ang curiosity ng mga mag-aral? Ang interest ba nila sa pakikinig? At atensyon sa talakayan ay nasa iyo sa paggamit mo ng instructional na materyales. Kasi kung hindi, at sobrang pangit ng IMs mo at wala namang kaganda-ganda at kaayos-ayos at systematic ang IMs mo, tigilan mo na yan. Ibig sabihin, walang impact ang ginawa mong instructional na materials. Walang kuryosidad. Nung nakita yung IMs mo, wala man lang, wow, ang ganda na ISM naman. Ano kaya yung hinagda ni ma'am, no? O ni sir. So, dapat po ay may impact. At tata mo syempre sa impact sa pamamagitan ng mga sumusunod na aspekto. Una, originalidad, pagiging bago o kakaiba. Kapag kayo ay nag-demo teaching Filipino major, hindi kayo pwede magtanungan. Ano gagamitin mo pag ganyan? Ang gagamitin mo activity? Hindi pwede. Hindi pwedeng magkakatulad ang IMs na gagamitin ng lahat ng teacher. Ang bawat teacher ay may originality based on your ideas. So you have to be original. And letter B, pagkakaiba-iba. Siyempre, may variation sa iba't ibang pagkakataon. Hindi man pwedeng palaging PPT. Sa college, pwedeng PPT palaging IMs, pero hindi palaging paglalo na sa high school, kailangan may variation. Kailangan iba-iba ang IMs na gagamitin ni teacher. Okay? So next, so letter C, kaluguran, kahali-hali na sa mata o paningin tulad ng paggamit ng mga makukulay na presentasyon, larawan at iba pa. Filipino mayors, ito po lagi natandaan. Ang color combination ng IMs dapat po ay 3 color combination lamang. 3 color combination lamang. At ang font size, dapat malaki. Sir, parang sobrang OA na kapag sobrang laki ng IMs. The more na malaki ang IMs, the more na mas maganda siya. Pero lagi natandaan, Filipino majors, dapat ang IMs ay hindi lalagpas sa board. Hindi lalagpas sa board. Dapat eye level pa rin ang mga students, lalo na yung mga nasa likod. So be mindful of that. So kawilihan, napupukaw ang interes sa mga mag-aaral. Interactive ba yung IMs na ginamit mo? Kawili-wili ba yung IMs na ginamit mo? Baka naman parang picture lang yung tar papel na dinikit dyan tapos walang kadali-daling ginamit ng teacher. No? Walang kabuluhan. Hindi ka wili-wili. At sumunod tayo, syempre may bunga. Inilalahad ang mga instruksyonal na kagamitan hindi upang magamit lamang sa pagtuturo. Inaasahang makatulong ito sa buong proseso ng pagtuturo, pagkatuto at inaasahang magbunga ito ng kasanayang inaasahan ng guro sa simula pa lang ng kanyang pagpaplano. Anong may bunga, sir? Ibig sabihin, ang IMs ba na ginamit nyo
aligned sa tatlong objective, sa cognitive, affective, at psychomotor domain. Kasi kung hindi naman pala yan aligned sa tatlong objective, ibig sabihin yung mga IMs na ginawa nyo ay walang silbi. Kasi hindi tinamaan ang tatlong objective. So dapat pa rin po kahit maganda, kahit magarbo, kahit kahali-halina, kahit interaktibo, ang IMs na gagamitin ninyo ay konektado at related sa tatlong objectives, ang cognitive, affective, at psychomotor domain. So, yan po ang lagi niyo pong tandaan. So, mga dapat o mga panuntunan at dapat tandaan. Ito po, lahat ng instructional na kagamitan ay pantulong sa pagtuturo. Hindi nito hinahalinhan ang guro. Ang mga materyales na ito ay nakatulong sa pagtuturo ng guro sa silid-aralan upang maging kawili-wili, kasiya-siya at kalugod-lugod sa pag-aaral ng mga mag-aaral. So hindi matatapos ang mundo kapag walang IMs ng teacher. Katulad nga na sinabi ni Sir Sam, the best instructional material is the teacher. Okay? So we have to be resourceful. Sir, paano kapag bigla na walang kuryente? Di ko magamit yung IMs ko, di muna ako pag-demo. Hindi. Walang kuryente o may kuryente, tuloy ang pagtuturo ng teacher. Sabi rin dito, piliin ang instructional na kagamitan, pinakaangkop at pinakaakma sa inyong layunin. It boils down pa rin Filipino major sa IMs. Ay rather sa layunin. Palagi tayo nakafocus sa layunin. Kapag number one, ang layunin na hindi nakaangkla sa pamamaraan at sa buong gawain ng Banghay Aralin, ibig sabihin mali na yan. Kapag ang layunin ay hindi nakaangkla sa IMs, ibig sabihin ng IMs ay mali na rin. So, sobrang komplikado. Dapat bago magsimula ang lahat ng gagawin ninyo, ang LP, ang IMs, dapat maayos na maayos ang inyong objectives. No? At syempre, kailangan gumamit ng variety ng mga kagamitan o kasangkapan tulad ng video, computer, overhead projector, which is wala naman tayo, at chalkboard. Napapanatili ng mga ito ang interes ng mga mag-aaral at pagtanggap ng kabatiran ng iba't ibang paraan. Filipino majors, lagi niyo pong tatandaan, kahit gaano kaganda ang IMs, kahit gaano kagardo o kagarbo ang IMs, kung hindi marunong magdala ang guro o mag-facilitate ang guro sa loob ng klase, hindi rin po magiging epektibo ang teaching and ang learning process. So nakasalalay pa rin yan sa teacher. Ang epektibong pagtuturo at pagkatuto sa loob ng klase ay nakasalalay pa rin sa guro. At dyan po nagtatapos ang ating talakayan hinggil po sa instructional na materyales. Sana po marami po kayong natutuhan sa ating naging talakayan para sa araw ito. Mag-ingat po kayong lahat at pagpalain po kayo ng buong may kapal. Paalam!